Good morning po sa inyong lahat. Hallelujah and welcome po sa ating pong daily vlogging po, no? So sa araw pong ito, ang pag-uusapan po natin ay patuloy po tayo na maintindihan po natin kung sino tayo kay Hesus Kristo, kung sino tayo sa ating Panginoon, at paano tayo mamuhay na ayon po sa kanyang kaharian, sa kanyang culture po ng kingdom culture, no? So ngayon sa umagang ito, pag-usapan po natin ay ang patungkol po na we are born for God's way. Okay. So ano po yung ibig sabihin ng for God's way? Tayo daw po'y pinanganak ayon po sa gusto, kalooban ng Diyos, yung gusto ng Diyos. Kasi last time po na pag-usapan po natin na tayo po ay pinanganak para bigyan ng respeto ang Panginoon, ng reverence ang ating Panginoon. So ngayon naman po sa umagang ito at sa mga series na itong darating, pag-uusapan po natin paano tayo lumakad o paano ba natin aalamin ang mga kalooban ng Panginoon, yung ways ng ating Diyos. So sinabi po dito sa Deuteronomy 10 verses 12 to 13, sabi dito, "What does the Lord your God requires of you? But to fear the Lord your God." So ano po ba itong sinabi po nating fear of the Lord? Yung fear of the Lord po, it's not necessarily nakaka-trembling po tayo, natatakot tayo, o yung nanginginig tayo sa takot, but it is po yung reverence. Meron po tayong pagmamahal at respeto sa ating Diyos. So sabi pa dito, to walk in all His ways and to love Him. So tignan po natin to, stress po natin tong salita ng Panginoon dito na to walk in all His ways and to love Him. So tayo daw po ay pinanganak sa mundong ito para lumakad ayon po sa kalooban ng Panginoon at mahalin siya. At ang sabi pa dito, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. In verse 13, sabi dito, and to keep the commandments of the Lord and His statutes. So ito po ay binanggit sa book of Deuteronomy na kung saan lahat po tayo ay sinabi ng Panginoon na lumakad tayo sa Panginoon, lumakad tayo na mayroong respeto, may pagmamahal sa Diyos at paglingkuran natin siya ng buong puso, buong kaluluwa natin at sundin ang kanyang mga sinasabi para po siyang isang magulang na kung saan tayo pong lahat ay mga anak. At ang sabi nga po diyan, kung may magulang tayo, dapat tayong sumunod sa ating magulang, respetuhin ang mga magulang, mahalin ang mga magulang. At gayon din naman, sumunod tayo sa kanilang mga utos, di ba po? Kaya nga po sabi diyan, the walk in God, with God means to walk in His ways. So sa ating pong paglalakad bilang mananampalataya, dapat tayong sumunod according to the ways and na plano ng Panginoon. To walk with God is to follow His command, to follow His ways. So the ways of God are higher than the ways of man. Sinabi nga po ng Isaiah 55 verse 9, "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." So binanggit po ng Panginoon dito kung gaano ang heaven po ay nasa taas at ang lupa ay nasa baba. Gayon din po ang kanyang pag-iisip, gayon din po ang kanyang pananaw, gayon din po ang kanyang damdamin. Magkaiba po sa atin. So, katulad nga po ng isang normal na magulang, mayroong hinihingi ang bata. Gusto niya, ito ay according sa gusto ng bata. Pero ang gusto ng magulang ay ganito, ganito yung standard ng magulang. So, kailangan sumunod ang bata sa kanyang mga magulang. Hallelujah. But God has given us His Spirit to reveal His ways. Kasi po, ang mga magulang po natin, ay physical na nakasama po natin, physical natin nakikita, at naririnig ang kanyang tinig. Pero nung tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon, ang binuhay po sa atin mga kasama ay ang ating spirito. Kasi nga po dahil sa pagkakasala po ng tao, nahiwalay o namatay ang spirito po ng tao at doon po nagkaroon ng gap. So ngayon, nung tinanggap po natin ang Panginoong Hesus, nagkaroon po muli ng revival o ng pagkakaroon po ng born ang ating pong spirito at doon po yung kumukonekta sa ating Diyos. Kaya nga sinabi ng 1 Corinthians 2:10, God has revealed to us through His Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. So ang spirito po natin, yan po yung nagre-reveal. Yung spirito ng Diyos, yan po yung nagre-reveal sa atin at yung spirito naman natin, yan po yung naghahanap ng mas mga bagay patungkol po sa Diyos. Nagkakaroon po ng hunger and thirst ang ating spirito sa Diyos po. Kasi pag wala po ang spirito, ito po ay parang ang isang vessel lamang na parang masasabi ko po parang zombie na walang direksyon. Pero kung meron pong spirito ng Diyos, buhay po, yan po yung original na ginawa ng Diyos sa atin. Na kung saan ang spirito ng Diyos, pag meron po sa atin po yung buhay, yan po yung naghahanap, hinahanap po niya yung direksyon ng creator niya, yung direksyon kung ano ang dapat niyang gawin. So yung spirito natin ng spirito ng Diyos, nagko-connect po yan.
Kaya purihin ng Panginoon. Kaya po nagkakaroon tayong tinatawag na living by the Spirit of God. Yan, hindi po sa flesh, kung hindi sa Espiritu ng Diyos. Kasi nga po, ang Espiritu ng Diyos, nire-reveal lang po niya. Yan po yung communication. Nire-reveal ng Panginoon ng kanyang pamamaraan at tayong Espiritu naman naghahanap. Para pong ano yan ang tiyan po natin nagsasabi po na gutom ka na, 'di ba? Pero ang bibig naman po natin ang tumatanggap. So ganun din po ang Panginoon, sinasabi ng Espiritu natin, "Oh, gutom ka na, hanapin mo ang Diyos." Ang Espiritu naman ng Diyos ang magpipupuno sa atin. Ganun po ang explanation po niyan. Hallelujah. So paano ba lumalakad ang tao? Dalawang bagay po ang nilalakaran ng tao. Ito po yung sinabi ng Biblia na kung saan meron tinatawag tayong broad way at isang narrow way. Pag-usapan po natin 'to, paano ba lumalakad ang tao according sa kanyang pananaw at according naman sa pananaw ng Diyos. Basahin po natin ang Matthew 7:13-14. Ang sabi dito, "Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enters through it. But small is the gate and narrow the roads that leads to life, and only a few finds it." So dito po makikita natin na binanggit ng ating Panginoon sa Mateo na kung saan mayroong dalawang klaseng daan, isang malaking daan at isang makitid na daan. So for the time of the original temptation po, mankind has chosen the separate way from God. So umiwalay po, nagkaroon po ng pagkakahiwalay po, no? Kasi nga po, nandoon po pumasok na ang kasalanan dahil sa temptation ng kaaway. So nagkaroon po ng separation, gumagawa na tayo ng pamamaraan ayon sa ating kagustuhan. So most of mankind has chosen the broad way. In all its different forms of philosophy, religion, kaya mapapansin mo natin, sa buong mundo po napakaraming relihiyon at maraming pamamaraan daw ang tao na kung saan, paano ba natin aabutin ng Diyos. At makikita rin po natin sa Biblia rin na kung saan ang tao po nung unang, yung ancient time, gumawa po sila ng tore dahil gusto nilang abutin ang kaluwalhatian ng Diyos. Gusto nilang abutin ng heaven. Pero dahil nga nakita ng Diyos ang kanilang motibo, alam po natin ang kwento, na sinira ng Panginoon yung toring yun at nagkahiwa-hiwalay nga po ang kanilang language. Kaya po napansin po natin, ang mundo po ay napakaraming lingwahe. Kasi nga po may mga filosofiya tayo, may mga ways tayo na akala natin tama. So that's why, yun po yung distraction. So akala natin ang papunta po ng kalangitan ay pamamagitan ng ganitong mga bagay. Papunta ng kalangitan ay gagawin natin itong ganitong bagay. So pamamaraan po natin yan. Human thinking po. Human's perspective, human's way. So, ano po ba sinasabi ng Panginoon? So, sabi ng Isaiah 55:7, "Let the wicked forsake his way, and the evil man his thoughts." So, gusto ng Panginoon, talikuran natin itong mga nakagisnan po natin. Talikuran natin itong mga bagay na akala natin tama. Yung forsake natin yung mga ways and evil things o evil ways ng tao. Kasi akala natin ito po'y tama. Di ba po? Kaya para napapahamak po tayo. So let him turn to the Lord and He will have mercy on him, and to our God, for He will give freely pardon. So ano pong sinasabi ng Panginoon dyan? Lumapit tayo sa Diyos. Kaya nga po iniwan po ng Panginoon ang salita niya, ang Biblia, para maging ano po natin 'to, daan natin para mapag-aralan natin ano ba yung ways ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang kanya pong salita daw according sa Psalms is ito po ay liwanag ng ating dadaanan. So ang kanyang salita po ay napakahalaga. Kaya nga lang nakakalungkot, marami pong mga tao, 'pag sinabing Holy Bible, dahil nga po banal, Holy Bible, eh hindi na nila binabasa, hindi nila hinahawakan dahil nga raw po banal. Pero alam niyo po ba, kung talagang banal po ang salita ng Diyos, dapat natin itong minamahal, binibigyan ng value. Sa ibang mga bansa po na nakita ko, dahil nga po sila ay restricted country, ang salita po ng Diyos, ang Biblia, pag nang nakahawak po sila ng mga Bible, nakita ko po, sila'y lumuluha, umiiyak, at tunay nga niyayakap nilang salita ng Panginoon. Bakit po? Kasi nga po, yun ay diniprive sila ng kanilang gobyerno at hindi nila naririnig ang salita ng Diyos. Pero nung may nagpahayag, naniwala sila na buhay ang Diyos, na si Jesus ang daan. Alam niyo po, pag yung Bible nila na nakita ko, talagang napapalo ako dahil in-embrace nila, minahal nila, niyayakap nila yung salita ng Diyos. Nawa, ganun din po tayo. Tayo mga merong kalayaan po sa bayan po natin, sa mga open country po. Nawa, ang yung salita ng Panginoon, bigyan po natin ng value. Ngayon po, hindi na natin makikita ang mga Bible po physically because naging digital form na po sila. I hope binabasa po natin siya. I hope binibigyan natin siya ng time na mahalin.
Yan po yung nangyayari po kasi. Kasi naging way of distraction po yun na hindi na po natin napapansin. Hallelujah. So bukas po pag-aralan pa po natin ito pong sinasabi ng Panginoon na tungkol po sa paano ba tayo lumakad ayon po sa kanyang kalooban. Yung way ng Panginoon, pag-aralan po natin to para lahat po tayo masunod po natin yung pamamaraan ng Panginoon sapagkat ito po yung pagkakalikha niya sa atin. Manalangin po tayong lahat. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa umagang ito, na kung saan nais ninyo, Panginoon, na maunawaan po namin ang inyo pong mga pamamaraan, ang ways mo, Panginoon, na kung saan, Lord God, matalikuran po namin ang mga akala po namin tama na pamamaraan, ngunit hindi po ito ayon sa inyong, sa inyong salita, hindi ito ayon sa inyong kalooban. Panginoon, patawarin niyo po kami. Ang bawat isa po sa amin ay nagkakasala sapagkat lahat po kami ay nabuhay sa mundong ito na ay nakala po namin iyon ang tama. Sapagkat ito po ay na-deceive kami, Panginoon, ngunit salamat po sa inyong salita. At kami po ngayon, Panginoon, ay mag-aaral at uunawain ang inyong salita, Lord God, upang malagpasan po namin itong mga pamamaraan ng mundo na akala namin po tama, Panginoon. Kaya po, Lord, tanggalin niyo kami sa Broadway na yan, sa malaking daan na yan. Ilipat niyo kami doon sa narrow way na kung saan patuloy namin pag-aaralan ito, kung paano kami lumakad doon po sa daan na makipot na yan, ngunit ang dulo nun ay paradise po, kaginhawahan, Panginoon, at kalayaan. Purihin at sambahin ka, Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong mga anak na sumusubaybay sa programang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. So kita-kita po tayo bukas sa pagpatuloy po ng pag-aaral ng salita ng Panginoon.